lagi kang nasa biyahe, ang tanong, worth it ba ang pickup truck katulad ng Ford Ranger para sa business? Matibay ba? Malakas ba? O baka sakit lang sa ulo dahil sa gastos? Kasi, ako mismo, ginagamit ko tong Ranger pang negosyo, pang replenish ng stocks, pang hakot ng supplies, at pang deliver na din minsan. Pero hindi lang puro good side ang meron dito. May mga challenges din. Kaya sa video na 'to, pag-uusapan natin ang real talk na pros and cons ng Ford Ranger sa business. 'Wag na natin patagalin, simulan na natin kaagad ang discussion. Okay, bakit nga ba pickup truck ang pinili ko para sa negosyo ko? Simple lang, kailangan ko ng pangmalakasang sasakyan na kayang humakot and at the same time ay komportable at presentable. Sa pet supplies business, malalaki at mabibigat ang mga dinadala at kinakarga ko. Kung kotse lang ang gamit, baka ilang trips pa bago makumpleto or madaming hindi magkakasya. Pero dahil pickup ang gamit ko, isang biyahe lang kadalasan solved na. Plus, kung kailangan dumaan sa mga medyo rough roads or malulubak na daan na hindi maiiwasan dito sa atin, walang problema. Ground clearance, check. Suspension, check din yan. Okay, let's talk about the pros muna. Ano nga ba ang dahilan bakit solid choice ang Ranger for business? Unang-una, malakas. Hindi mo na kailangan mag-alala kung kaya bang dalhin ng sasakyan mo yung mabibigat na stocks. Built of ika nga nila. Kahit puno yung truck bed mo, ramdam mo pa din yung power ng makina. Hindi ka bibitinin kahit sa mga paahon. Malakas talaga yung hatak. Number 2, malaki at open ang cargo space. Ito, tingin ko ito rin yung isa sa pinakapanalo kapag pick up. Open yung truck bed niya. Kaya kahit oversized ang mga cargo mo, kasya. Hindi mo na kailangan pang mag-adjust ng mga patas or iwanan dahil hindi kasya sa bubong kung sakaling hindi pick up. Kung malalaki na mga dog cages or madaming sako ng pet food, bulky boxes tulad ng mga hinahakot ko, kayang-kaya. Number 3, all-terrain. Walang arte-arte sa daan kung lagi kang bumibiyahe sa malalayong lugar or may biglang rough roads na hindi mo inaasahan at di kaya yung mga road condition, goods na goods pa din yung pickup. Kahit mabigat ang dala mo, hindi ka kakabahan sa mga lubak, baha, or matarik na daan. And number 4, pang negosyo at pang personal. So, ito pa yung isang plus, hindi lang siya pang negosyo talaga kundi pang personal din. Yung forma, yung comfort, tsaka yung lakas, pasok lahat So, parang fit na fit siya doon sa mga sa gamit na yon. Pero syempre, walang perpekto na sasakyan. May ilang cons din ang dapat natin isaalang-alang kung bibili ka ng pick-up para sa negosyo. Number 1, mataas ang gas consumption. Real talk to. Malakas sa diesel kumpara sa van o sedan. At lalo na sa mga EV na lumalabas ngayon. Kung laging mahabang biyahe or kargado yung biyahe mo, mabigat yung dala mo na cargo, dapat mong i-factor in yung mga fuel expenses. Number 2, ito medyo mahirap siyang i-park sa masisikip na lugar. Kung lagi kang sa city, medyo parking nightmare ito minsan. Dahil mahaba, malapad, tsaka minsan hindi siya kasya sa mga standard na parking spots. Kaya medyo hassle din kung kailangan mo talagang ma-build yung parking skills mo dito. Lalo na kung yung negosyo mo sa city tapos nasa busy na daanan. So, number 3,
walang built-in cover ang track bed, kaya kailangan ready sa ulan. Ito yung isa sa pinaka-challenge dahil nga open yung track bed niya, kahit gaano kalaki yung cargo mo kapag umulan, patay. Mababasa talaga ng ulan kaya kung kailangan mong magdala ng cover or trapal para in case may mga items kang bawal mabasa, kailangan mong i-cover. Number 4, mas mahal kumpara sa van or sa mga iba pang utility vehicle na pang business talaga. Kasi siyempre pick up ito. Kung budget conscious ka or talagang solely for business lang yung purpose ng pagbili mo ng sasakyan, siyempre may mga mas practical na options like van, L3 or yung Travis or depende sa kung personal use plus business talaga ang kailangan mo, pasok yung Ranger diyan. Pero kung solely for negosyo talaga, deliver, hakot, pwede mong tingnan yung ibang options diyan. Okay? So yung final verdict natin, sulit nga ba ang Ford Ranger sa business? Para sa akin, yes, syempre. Kung lagi kang may mga mabibigat na karga, malayong biyahe, may personal na lakad, tsaka yung hindi mo ina-expect may mga medyo off-road kang dadaanan, magandang partner mo na ito. Pero kung mostly city driving ka, delivery lang talaga, hindi naman gano'n kabigat ang cargo, baka mas sulit na ibang mas maliit at fuel efficient na options. Depende yan sa negosyo at purpose ng pagbili mo. Kung ikaw, anong masasabi mo? Or kung may Ford Ranger ka na rin, for business ba yan or saan mo ba ginagamit? Share mo naman sa comments. At kung nag-iisip ka palang bumili, ano ba yung biggest concern mo? Comment down below at huwag kalimutan mag-subscribe for more business tips, car content at pet supplies update.